Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, tignan natin ngayon, Tota Sen, hanggang saan ang yabang mo? Ito ang reaction ni former presidential spokesperson at Attorney Harry Roque kaugnay ng kautusan ng Supreme Court of the Philippines kay Senate President Soto III. Sa kanyang reaksyon direkta at walang preno ang naging mensahe ni Roque. So, sabi niya, tignan natin ngayon, Tota Sen, hanggang saan ang yabang mo? Sagutin mo ang Supreme Court show cause order. Ang pahayag ay kaugnay ng notice ng Korte Suprema na nag-uutos kay Soto na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 10 araw matapos ang paghahain ng verified petition for indirect contempt laban sa kanya. Ayon sa petisyon na inahain ng grupo ng mga abogado, kabilang na si Attorney Perdi Topacio, ang naging payag ni Soto laban sa Korte Suprema ay, number 1, yung kanyang mga payag nakakasira sa tiwala ng publiko sa hudikatura at tumutumbas sa direktang pag-atake sa integridad ng Korte Suprema. So, wala pang, as of now, wala pa akong namomonitor na comment or reaction ni Senator Soto nung sinampahan siya ng kaso. Nakakatawa yung reaction niya. Sabi niya, bakit ako lang ang sinampahan? Ang dami naman naming nagkomento. Ang dami naman naming mga hindi sumang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi lang ako. Bakit ako lang ang inyong sinampaan? Para ba? Ano ba yung rason ni Atty. Topacio? Bakit hindi nila sinampahan yung iba? Ikaw ang pinakamataas eh. Pero mo, Senate President, babatikusin mo ang Korte Suprema. Yan ang alam kong dahilan eh. Bakit siya lang ang sinampahan? Hindi ko rin nakalain na bigyan ka agad ng pansin ng Korte Suprema. Kaya ako, tuwan-tuwa ako ngayon na mayroong utos. At least makita niya natin, gumagalaw ang justice system natin. Nakita ko, may pag-asa pa ang ating hustisya kahit mabagal. Okay na lang yung mabagal kaysa yung wala. Na meron tayong mapagsusumbungan. Tignan nyo yung nangyari sa PhilHealth. Nagsumbong ang taong bayan. Nanalo ang taong bayan. Ito ngayon, yung unprogrammed allocation. Inaksyonan na ng sana i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional yung mga ginagawa nilang unprogrammed allocation. Yung impeachment ni BP Sara. Panalo ang taong bayan dahil unconstitutional yung unang impeachment na isinampa last year. Ngayon, may impeachment proceedings na fishing expedition. Hintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ako, opinion ko lang ito, mananalo na naman si BP Sara and of course taong bayan dahil sumusobra na ang ginagawa ng mga kongresista. Yun ang basa ko dyan. So, ito ngayon, Senate President, salita ng salita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema. Di ngayon, sumagot ka. Nasaan yung yabang mo? So, again, paulit-ulit kong sinasabi ito na meron ng history, baka history repeat itself dahil ang kanyang lolo, Attorney Vicente Soto II, ay na-convict ng indirect contempt ng Korte Suprema noong unang panahon. Hindi ko na alam anong year yun.
Ang alam ko, before World War II pa. Andun na yun. Ano pa? So, salamat po sa Korte Suprema. Sana nandyan kayo palagi na last bastion of democracy. Ito ngayon, magre-retire si Chief Justice Gismondo ngayong November ata. Ilang buwan na lang. So, may mamimili na naman sila ng kapalit. At isa sa mga kandidato is si Senior Associate Justice Marvic Lunen. Na sana siya nga, kaya lang, I doubt it. Kasi ito, political, may nabasa akong post na posible ang, ito, I am not sure. Mga post lang na nababasa ko na parang interesado daw si Ombudsman Boying Rimulya na maging Chief Justice sa Korte Suprema. Ako, parang hindi ako naniniwala. Mas kailangan ng Marcos Jr. Administration si Boying sa Ombudsman. Kasi nga, by 2028, wala na sila sa poder. At kung may magsasampa ng kaso laban sa Marcos boys ngayon, at least nandyan si Boying Rimulya na tutulong sa kanila. Kaya, ang nakikita ko yung inappoint ni PBBM na justice ng Supreme Court, hindi ako nagkakamali, Villanueva. Yan ang pinakabago na point niya. Baka yun ang magiging Supreme Court Justice. Sa tingin ko lang. But sana, kung manaig ang seniority, manaig ang performance lang talaga. Galing, walang political consideration. Doon ako kay Senior Associate Justice Marvic Lunen. Wala nang iba. Pagdasal natin mga kaibigan na sana walang political consideration na ma-involve at ang piliin yung pinaka-the best. Wala nang iba kundi si Justice Marvic Lunen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa balay sa tabangan na mo yero. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga silupin lang. So mo na ni gid ang itsura sa iyang atop nga kuan na silupin lang gyud in taon. Karon makaatop na gyud ni sila kay nahatag naman sa ila ang yero. Ug karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon ipuli sa ilang atop nga silupin lang. Mga putos ng tubig oh. Dito ibutang dito. Bus da. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nindot na napulian na gid tong silupin. Ako magpasalamat sa Ginoo nga napulian na din yung akong atop labi na sa nagtabang opsin. Ang inaot sad ko nga bisan pa sa among kalisod na naay nakatabang sa amoa nga naghatag og napulian ni akong atop labi na sa naghatag
hinaot jud ko nga katagan og may panlabas ug labira ning among kuan karon ikaw na Ginoo magbantay silang pag uli kung nga makaabot sila Salamat. sa mga kadalanan Salamat. kaya